bago pa man malagutan ng huling hininga ang asawa kong si Lin Wanqing. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para hawakan ang kamay ko. At binigkas ang mga salitang habang buhay kong hindi malilimutan. Pakiramdam ko'y tila hinigop ang buong kaluluwa ko. Sabi niya, Lin Yi, ang pinakamalaking pagsisisi sa buong buhay ko ay ang pakasalan ka. Gusto kong isama sa iisang libingan si Cheng Ziang. Pakiusap, lahat ng tao sa loob ng kwarto ay nakatingin sa akin, puno ng awa. Ang anak kong si Lin Hao ay nakatayo sa tabi ng kama. Namumugto ang mga mata, pero ni isang salita, wala siyang sinabi. Ang anak ko namang si Lin Yu ay nag-iwas ng tingin. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. Lumapit sa akin ang sarili kong kapatid na si Linlin. Dahan-daang tinapak ang balikat ko. Tila may gustong sabihin, pero pinigilan ang sarili. Matagal akong nanahimik. Sa sobrang tagal, akala ng nurse ay hinimatay na ako. Pagkatapos, tumango ako, at pinirmahan ang kasulatang pumapayag na pagsamahin sila sa iisang libingan. Pagkalipas ng 3 araw, sinunog ang mga labi ni Lin Wanqing. Lumipas pa ang 7 araw. Ang mga abo ni Cheng Ziang mula sa punerarya ay formal at taimtim na kinuha at isinama sa mga abo niya sa iisang libingan sa Nanshan, sa pinakapansin-pansing pwesto ng sementeryo. Sa lapida, magkatabing nakaukit ang 2 linya ng salita, Lin Wanqing, Cheng Ziang, isang puso, habang buhay. Wala man lang kahit pangalan ko sa tabi. Nakatayo ako sa harap ng bagong-bagong lapida na iyon. Habang tinititigan ang 2 linyang iyon, bigla akong natawa, at sa gitna ng pagtawa ko, bumagsak ang mga luha ko. Cheng Ziang. Ang pangalang iyan, sinamahan ako sa loob ng 60 taon. Siya ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. At siya rin ang hindi niya malamutang pag-ibig na tinago ni Lin Wanqing sa puso niya habang buhay. Noong 3 araw pagkatapos ng engagement namin ni Lin Wanqing, nagpakalasing si Cheng Ziang. Inihulog niya ang sasakyan sa tulay ng bike-eng. Wasak ang sasakyan, at namatay siya. Isinisi sa akin ni Lin Wanqing ang lahat ng nangyari. Kinamuhian niya ako sa loob ng 60 taon. Pero ang hindi niya alam, lasing si Cheng Ziang ng gabing iyon. Dahil nakuha niya ang resulta ng medical exam niya sa ospital. Nasa huling yugto na siya ng kanser sa atay. 3 buwan na lang ang taning sa buhay niya. Ayaw niyang maging pabigat kay Lin Wanqing. Kaya sinadya niyang magpakamatay. At bago siya mamatay, sumulat siya ng mahabang liham para sa akin. Ipinagkatiwala niya sa akin ang pag-aalaga kay Lin Wanqing. Sabi niya, ang mga pagkukulang niya sa kanya sa buhay na ito. Ako na lang daw ang magbabayad. Ang lahat ng katotohanan ito. Wala akong sinabi kahit isang salita. Hindi sa ayaw kong sabihin, kundi dahil wala ring saysay kahit sabihin ko pa. Kumbinsido si Lin Wanqing na ako ang nagtulak kay Cheng Ziang sa kamatayan. Kumbinsido siyang inagaw ko siya. Kumbinsido siyang ako ang salarin sa lahat. Masyadong malalim ang galit niya. Napakalalim, na ang anumang paliwanag ay parang pagdadahilan na lang. At ang anumang katotohanan ay parang kasinungalingan. Kaya heto ako, pasan-pasan ang isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Nanatili sa isang kasal na walang pag-ibig. Sa loob ng 60 taon. Sa loob ng 60 taon na iyon, nagkaroon kami ng 2 anak. Pero maliban sa 2 beses na napilitan kaming may mangyari, hindi na niya ako hinayaang hawakan pa siya. 58 taon kaming magkahiwalay ng kwarto. Kumakain ng mag-isa, namumuhay ng mag-isa, tuwing may okasyon, mas gugustuhin pa niyang mag-isa sa kwarto niya. Habang nakatitig sa litrato ni Cheng Ziang, kaysa kausapin ako kahit isang salita lang. Akala ko noon, na kung magiging sapat lang ang pasensya ko, sapat ang pag-unawa ko, darating ang araw na mapapalambot ko rin ang puso niya. Pero lumipas ang bawat taon. Naghintay ako hanggang sa pumuti ang buhok ko. Hanggang sa makuba ang likod ko. Hanggang sa tuluyang manlamig ang dati nag-aalab kong puso. Sa wakas, naunawaan ko ang isang bagay. Ang puso ng ilang tao ay gawa sa bato. Hindi mo kayang painitin. At ngayon, pati ang bato ay nabasag na. Nakatayo ako sa harap ng puntod. Malamig ang hangin ng taglagas. Hinahagupit nito ang laylayan ng damit ko. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Nagdilim ang aking paningin. Ang buong katawan ko ay parang isang nahuhulog na dahon. Marahang bumagsak sa lupa, nang muli akong magmulat ng mata. Nakarinig ako ng musika, ang wedding march. Napabalikwas ako ng bangon. Natagpuan ko ang sarili kong suot ang isang plansadong puting suit. Nakaupo sa likod ng isang stretch na Lincoln. Sa labas ng bintana, pamilyar ngunit bago sa paningin ang mga kalsada. Ang pinakaabalang kalsada sa North City, ang Jiafang Road. Puno ang magkabilang gilid ng daan ng mga pulang lobo at banderitas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tumingin ako sa ibaba, may hawak akong isang bouquet ng mga bulaklak, at may corsage ng groom sa dibdib ko. Sa tabi ko, may isang imbitasyon sa kasal na may gintong letra.
Groom, Lin Yi. Bride, Lin Wanqing. Bumalik ako sa nakaraan, 60 taon na ang lumipas. Nakabalik ako sa mismong araw ng kasal namin ni Lin Wanqing. Huminto ang sasakyan sa harap ng hotel. Binuksan ng driver ang pinto. At magalang na sinabi, "Young Master Lin, nandito na po tayo." Huminga ako ng malalim. At bumaba ng sasakyan. Ang lobby ng hotel ay napaka-caring. Puno ito ng mga bisita. At nagkakasiyahan ng lahat. Puro pamilyar na mukha ang nasa paligid. Ang tatay kong si Lin Godong. Ang nanay kong si Wang Zialon. Ang kapatid kong si Lin Lin. At marami pang kamag-anak at kaibigan na hindi ko na mapangalanan. Lahat sila ay may ngiti sa mga labi. Lahat ay nag-aabang sa isang engranding kasalan. Pero alam ko, ang bida sa kasalang ito ay malapit nang tumakas. At gaya ng inaasahan, noong kapapasok ko pa lang sa banquet hall, nagkaroon ng kaguluhan sa gilid na pinto. Isang babaeng nakaputing wedding gown ang nagtaas ng kanyang palda. At natatarantang tumakbo palabas. Sumabit ang belo niya sa hambo ng pinto. Pero hindi na niya ito inabalang pulutin. Nakayapak siyang tumakbo sa sahig na marmol. Na lumilikha ng mabilis, na tunog, ng mga yabag. Si Lin Wanqing. Tumakas siya. Katulad ng nangyari sa dati kong buhay. Agad na nagkagulo ang mga bisita. May mga napasigaw sa gulat. May mga palihim na natawa. At may mga nagbubulungan. Nagdilim ang mukha ng tatay kong si Lin Godong. Malakas niyang hinampes ang mesa. Nagkalampagan ang mga plato at baso. "Lin Yi, tumakas ang mapapangasawa mo. Bakit hindi mo pahabulin?" Nagdadabog naman sa pag-aalala ang nanay kong si Wang Zialon. Hinailan niya ang braso ko at sinabing, "Anak, habulin mo na siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas." Nakatingin ang lahat ng bisita sa atin ngayon. Mapapahiya tayo. Nakatingin sa akin ang lahat. Inaabangan nila na, tulad ng dati kong buhay, ay hahabulin ko siya na parang aso. At luluhod sa gitna ng ulan. Humahagulgol na nagmakaawa sa kanya na bumalik. Pero hindi ako gumalaw. Nanatili lang akong nakatayo doon. Dahan-daang nilaibat ng mga mata ko ang buong banquet hall. Sa dati kong buhay, hinabol ko talaga siya palabas. Naabutan ko siya sa mismong pintuan ng hotel. Lumuhad ako sa gitna ng malakas na ulan ng 3 oras. Namaga at nagkasugat-sugat na ang mga tuhod ko sa pagluhod. Mapabalik lang siya. Tapos, inubos ko ang 60 taon ng buhay ko. Para lang paamuhin ang isang pusong kasing tigas ng bato na hinding-hindi lalambot. Sa huli, naging mag-isa lang ako at walang kasama sa buhay. Pero sa buhay na ito, ayoko nang ulitin ang parehong pagkakamali. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa mga tao. Hanggang sa tumigil ito sa isang mesa sa pinakasulok ng banquet hall. Doon, may nakaupong babae na nakagaw na kulay wine red. Tahimik lang siyang nakaupo doon. May isang baso ng wine sa harap niya. Hawak ang kanyang cellphone. Parang may binabasa o tinitingnan siya doon. Parang wala siyang pakialam sa ingay ng mga tao sa paligid niya. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. At ang magaganda niyang mga mata ay tila naging hugis gasoklay dahil sa ngiti. Si Shen Yutang, ang kaisa-isang anak ng pamilya Shen sa North City. Kapag pinag-usapan si Shen Yutang, walang kahit sino sa alta sosyedad ng North City ang hindi napapailing at napapabuntong hininga. Napakasama ng reputasyon niya. Sa sobrang sama, naging katatawanan na siya ng buong circle. Sabi ng iba, malas daw siya sa mga mahal niya sa buhay. Noong 3 taong gulang pa lang siya, biglang namatay ang nanay niya dahil sa atake sa puso. Mula noon, tuluyan nang bumagsak ang negosyo ng mga Shen. Ang tatay naman niyang si Shen Wanshan ay naging malungkutin. Pagkalipas lang ng ilang taon, pumanaw na rin ito. Ang dating napakalaking pamilya Shen. Siya na lang ang natirang ulila, kasama ang kawanang. Mga sakim na kamag-anak na nag-aagawan sa kapangyarihan at yaman. Sabi ng mga tao, masyado raw, matigas, ang tadhana niya. Minamalas daw dahil sa kanya ang tatay niya, nanay niya, at ang buong pamilya niya. Sino mang magpakasal sa kanya, siguradong mamalasin. Sabi pa ng iba, magulo raw ang kanyang pribadong buhay. Anong reyna ng nightclub? Anong kung magpalit ng boyfriend parang nagpapalit lang ng damit? Anong nakikipag-date sa 7 hanggang 8 lalaki ng sabay-sabay? Kung ano-anong mga imposibleng chismis ang kumakalat. May mga nakakuha pa raw ng litrato niya na labas-masok sa mga mamahaling club sa kalaliman ng gabi. Palaging napapaligiran ng iba't ibang lalaki. At ang pinakamatindi pa, sinasabing mayroon daw siyang maruming sakit. Halos mabulok na raw ang buong pagkatao niya. Kumalat ang mga chismis na iyon na parang totoo. Dahil dyan, lahat ng mga pamilyang may pangalan sa buong North City. Wala ni isa ang gustong pakasalan siya. Kahit na maganda siya, kahit na mayaman ang pamilya niya. Kahit pa may 5 siyang kumpanya at 3 mansyon na nakapangalan sa kanya. Wala pa rin ng ahas na lumapit sa kanya. Isang problemang walang gustong humawak. Pero alam ko, kasinungalingan ang lahat ng iyon. Sa nakaraan kong buhay, noong mga taon na labis akong pinahirapan ni Lin Wanqing,
Noong pinalayas ako ng sarili kong ama. Noong tinalikuran ako ng buong pamilya ko. Si Shen Yutang ang paulit-ulit na dumating para samahan ako. Hindi siya kailanman nagsabi ng mga salitang pampalubag loob. At hindi rin siya nagpakita ng anumang sobrang emosyon. Tahimik niya lang akong tinulungan sa aking negosyo. Tinulungan niya akong ayusin ang lahat ng gulo. Tinulungan niya akong bayaran ang mga utang na hindi ko alam kung saan nanggaling. Noong nagkasakit ako, nagmamadali siyang umuwi galing sa ibang bayan ng gabing iyon. Nagbantay siya sa labas ng kwarto ko sa ospital buong magdamag. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, tahimik siyang umalis. Napakarami niyang ginawa para sa akin. Pero hindi siya kailanman humingi ng kahit anong kapalit, hanggang sa pagsapit niya ng 40 anyos. Natuklasan na mayroon siyang malubhang kanser sa tiyan. Bago siya pumanaw, pinuntahan ako ng yaya niyang si Tita Han na umiiyak. At sinabi niya sa akin ang lahat. Young Master Lin, ang batang iyon, si Yutang. Bata pa lang ay mahal ka na niya. Humahagulgol si Tita Han. Hindi siya nag-asawa sa buong buhay niya. Ayaw niyang makipagrelasyon. Lahat yun, para sa'yo. Natatakot siyang sabihin ng iba na hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Natatakot siyang madamay ka sa mga chismis. Kaya mas pinili niyang sarilinin na lang ang lahat. Yung mga sinasabing skandal niya. Lahat yun ay pakanan niya lang. Para lang layuan siya ng mga lalaking may masamang intensyon. Sa buong buhay niya, malinis ang pagkatao niya. Kailan may wala siyang ginalaw ni isang lalaki. Nakatayo ako sa labas ng kwarto ni Shen Yutang sa ospital. Nanginginig ang buong katawan ko. Nang sumugod ako papasok ng kwarto. Wala na siya. Tahimik siyang nakahiga sa kama. May kaunting ngiti pa sa kanyang mga labi. Para lang siyang natutulog. Sa ilalim ng unan niya, may nakaipit na isang sulat. Iisang linya lang ang nakasulat. Lin Yi, kung may susunod na buhay, kailangan mong piliin ang taong tunay na magmamahal sa'yo. Pinisil ko ang sulat sa aking palad. At umiyak na parang tanga. At ngayon, dumating na nga ang susunod na buhay. Huminga ako ng malalim. Sa gitna ng mga gulat na tingin ng lahat ng bisita. Nagsimula akong maglakad. Papunta kay Shen Yutang. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Lahat ay napalaki ang mga mata. Habang pinapanood akong lampasan ang bawat mesa. At daanan ang mga bisitang tulala. Dir-diretso akong lumapit kay Shen Yutang na nasa sulok. Halatang hindi inaasahan ni Shen Yutang na lalapitan ko siya. Inangat niya ang kanyang ulo. Sa kanyang magagandang mata, may bakas ng pagkalito at pagkagulat. Muntik nang mabitawan ang hawak niyang cellphone. Tumigil ako sa harap niya. At lumuhad sa isang tuhod. Dahil sa ginawa kong yun, nagkagulo ang lahat. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang singsing na dapat sanay gagamitin para sa palitan ng singsing. 3 carat na pigeon's egg na diamante. Si Lin Wanqing mismo ang pumili niyan. Niliitan pa niya. Pinag-awayan pa nga namin. Itinaas sa harap ni Shen Yutang. Hindi malakas ang boses, pero sapat na para sa lahat ng tao sa loob ng hall. Na marinig ito ng malinaw na malinaw. Shen Yutang, tinakbuhan ako ng nobyo ko. May kulang na nobyo dito. Papakasalan mo ba ako? Isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, umugang ang malakas na bulungan. Nabaliw na si Lin Yi. Siguro nasisiraan na siya ng bait. Si Shen Yutang, yung babaeng malas na yon. Sira na yata ang ulo niya. TSK. Desperado na talaga to. Natigilan si Shen Yutang. Napabuka ang bibig niya, pero walang ni isang salitang lumabas. Bahagyang nanginginig ang mga labi niya. Agad na namula ang mga mata niya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kopeta ng alak. Namuti na ang mga buko ng kanyang daliri. Nakatitig lang siya sa akin ng tulala. Para bang hindi siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Lin Yi, tumayo ka riyan. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa direksyon ng presidential table. Biglang tumayo ang ama ko, si Lin Godong. Nangingitim sa galit ang mukha niya na parang kinakalawang na bakal. Itinulak niya ang silyang nakaharang sa kanya. Ilang malalaking hakbang lang, sumugod na siya sa harap ko. Hinawakan niya ang braso ko para pilitin akong tumayo. Nababaliw ka na ba? Saglit lang na naguluhan si Wanqing. Nagpadala na ako ng mga tao para habulin siya. Tumayo ka riyan. Huwag mo kaming ipahiya rito. Nagmamadali ring lumapit ang ina ko, si Wang Zielon. Sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Year, anak, huwag kang magpadala sa galit. Sutil talaga yang si Wanqing mula pagkabata. Babalik din yun mamaya, kung pakakasalan mo itong si Shen Yutang. Saan na lang pupulutin ang kahihiyan ng pamilya Lin? Lumapit din ang kapatid kong si Lin Lin. At pabulong na sinabi, Kuya, huwag kang padalos-dalos. Alam mo naman kung ano ang reputasyon ni Shen Yutang, hindi ba? Kapag pinakasalan mo siya, pagtatawanan ka ng buong syudad. Hindi ko sila pinansin. Nakatutok lang ang tingin ko kay Shen Yutang. At muli akong nagtanong, Yutang, papayag ka ba? Namumula ang mga mata ni Shen Yutang na parang kuneho. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi. Halos mamuti na ito sa tindi ng pagkagat.
Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita siya. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Lin Yi, bigla ka lang ba nagdesisyon? Hindi. Kung ganoon, ginagawa mo ba to para gantihan si Lin Wanqing? Hindi. Kung ganoon, ikaw ay. Pabulong na ang kanyang boses. Naaawa ka lang ba sa akin? Hindi. Sabi ko, bawat salitay, madiin at malinaw. Gusto kitang pakasalan. Hindi dahil mas mabuti ka kaysa kay Lin Wanqing. At hindi rin para gantihan ang kahit sino. Ito ay dahil sa wakas, naunawaan ko na kung sino talaga ang taong dapat kong pahalagahan. Hindi na napigilan ni Shen Yutang ang kanyang mga luha. Sunod-sunod itong pamatak sa kanyang pisngi. Pamatak ito sa matingkad na kulay alak na bestida. At gumawa ng maliliit at madidilim naman siya ng tubig. Bahagya siyang bamuka ang bibig. Tila may gustong sabihin, pero agad siyang pinigilan ng tatay ko. Lin Yi, alam mo ba ang mga sinasabi mo? Nanginginig sa matinding galit si Lin Godong. Halos maduro na niya ang mukha ko sa tindi ng galit. Kapag pinakasalan mo ang babaeng yan, kakalimutan kong anak kita, kahit isang kasing sa yaman ng pamilya Lin. Wala kang makukuha, lumingon ako. At tiningnan siya ng may kapanatagan. Sa nakaraan kong buhay, sinabi rin niya ang eksaktong mga salitang ito. Sa nakaraan kong buhay, natakot ako sa kanya, lumuhad ako sa sahig at nagmakaawang patawarin niya. Para lang habulin si Lin Wanqing. At naging sunod sa niya rin sa loob ng 60 taon. Pero ngayon, bahagya lang akong ngumiti. Pa, sige po, ituring niyo na lang na wala na kayong anak. Natulala si Lin Godong. Hindi niya inaasahan na masasabi ko ang mga bagay na iyon. Sa pagkakaalam niya, ako yung anak na laging masunurin at mabait. Yung anak na sunod sa niya rin lang sa kanya. Kapag nagsalita siya, hindi ako makaimik. Kung saan niya ako ituro, doon ako pupunta. Pero ngayon, nagawa ko siyang sagot-sagutin sa harap ng napakaraming tao. Ikaw. Namutla sa galit si Lin Godong. Mabilis at malalim ang paghinga niya. Tila anumang sandali ay hihimatayin siya sa galit. Agad siyang inalayan ng nanay kong si Wang Zielon. Tumingin ito sa akin at sumigaw. Yi, gusto mo ba talagang mamatay sa galit ang tatay mo? Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Pero hindi ako lumuhad. Muli akong tumingin kay Shen Yutang. Tinanong ko siya sa pangatlong pagkakataon. Yutang, payag ka ba? Walang tigil sa pag-agos ang mga luha ni Shen Yutang. Pero unti-unting gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Isang napakagandang ngiti. Inilahad niya ang kanyang kamay. At marahang ipinatong sa aking palad. Malamig ang kanyang mga daliri. Bahagyang nanginginig. Pero napakahigpit ng pagkakahawak. Oo, sabi niya. Isang salita lang. Pero mas mabigat pa kaysa sa anumang pangako. Walang imik ang lahat sa paligid. Pagkatapos, isang mas malakas na bulungan ang pumalit. Nagkatinginan ang mga amiga ni Lin Wanqing. Nagmamadali nilang kinuha ang kanilang mga cellphone para mag-text. Ate Wanqing, sumobra ka na talaga ngayon. Magpapakasal na sa iba si Lin Yi. Di ba't patay na patay siya sa'yo? Paanong sa isang iglap ay pakakasalan na niya ang malas na si Shen Yutang? Nako, lagot na. Bumalik ka na rito, dali. Kung hindi ka babalik, mawawala na ang asawa mo. Pero alam ko, hindi na babalik si Lin Wanqing. Sa mga sandaling ito, nakasakay siya sa kotse ni Cheng Ziang. Humahagulgol sa iyak, puno ang kanyang isip at puso ng dati niyang pag-ibig. Hinding-hindi niya iindahin kung anuman. Ang ginagawa ng reserba, niyang tulad ko. Hinawakan ko ang kamay ni Shen Yutang at tumayo kami. Lumapit kami sa wedding host. Ang host ay isang lalaking nasa 40 anyos na. Sa sandaling iyon, nakanganga siya. At tulala siyang nakatingin sa amin. Nalaglag sa sahig ang script na hawak niya. Pakiusap, ipagpatuloy mo ang kasal. Sabi ko, hirap na lumunok ang MC. Tiningnan niya ako, tapos tiningnan si Shen Yutang. At sa huli, tumingin siya sa direksyon ng tatay ko. Si Lin Godong, hindi na makapagsalita sa galit. Nakaturo lang ang daliri niya sa akin. Walang tigil sa panginginig ang mga labi niya. Sir Lin, ay ito. Pautol-utol na sabi ng MC. Hindi yata tama to. Anong hindi tama ron? Sabi ko, ako ang groom. Kung sino ang gusto kong pakasalan, yun ang pakakasalan ko. Tumakas ang bride, kaya pinalitan ko ng bagong bride. Wala namang masama roon. Akmang magsasalita pa sana ang MC. May gusto pa siyang sabihin. Pero napatahimik siya sa masamang tingin ko. Hinawakan ko ang kamay ni Shen Yutang at umakyat kami sa stage. Habang nakatingin ang lahat, humarap kami sa iilang bisitang natira sa baba. Ang banquet hall na para sana sa mahigit 300 tao. Dahil sa pag-alisan ng mga kamag-anak at kaibigan ng pamilyang Lin. Ngayon ay wala nang natira kundi kulang-kulang 100 katao. Karamihan ay mga kaibigan ni Shen Yutang. At ang ilang mga kapatid-kapatiran ko. Ang tatay kong si Lin Godong, kasama ang nanay at kapatid kong babae, ay umalis na ng gagalaiti sa galit. Umalis na rin ang mga magulang ni Lin Wanqing, kasama ang mga kamag-anak nila.
Yung mga bisita na gusto sanang sumipsip sa pamilyang Lin. Nang makitang nag-iba ang ihip ng hangin, ay sunod-sunod na ring nagsitakasan. Biglang halos kalahati ng banquet hall ang nabakante. Pero wala akong pakialam. Yumuko ako at tiningnan si Shen Yutang sa tabi ko. May mga luha pa sa kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Pinagpapawisan ang kanyang palad, pero wala siyang kabalak-balak na bumitaw. Dahil sa paulit-ulit kong pagmamadali sa kanya. Sa wakas, napilitan din ng MC na hawakan ang mikropono. Nanginginig pa ang boses niya. Yutal-yutal ang bawat salitang binibitawan niya. Lin, Ginoong Lin Yi, tinatanggap mo ba si binibining Shen Yutang bilang iyong asawa? Sa hirap man o sa ginhawa, sa sakit man o sa kalusugan, namamahalin mo siya habang buhay, at pahahalagahan siya, hanggang sa maghiwalay kayo ng kamatayan. Opo, tinatanggap ko, sagot ko, binibining Shen Yutang. Tinatanggap mo ba si Ginoong Lin Yi? Opo, tinatanggap ko. Pinutol niya ang sinasabi ng MC. Ang lakas at ang tatag ng boses niya. May mga nagpalakpakan sa baba ng entablado. May mga naghiyawan. At mayroon ding mga nanguuyam. Ang mga barkada ko naman ay nagsisipol pa. At sumisigaw ng malakas. Mabuhay ang aming hipag. Namumula na ang mga mata ng mga kaibigan ni Shen Yutang. Todo bigay sila sa pagpalakpak. Pinunasan ng MC ang pawis sa noo niya. At pilit na itinuloy ang pagsasalita. Ngayon, idinedeklara ko na kayo ay ganap ng mag-asawa. Maaari mo nang hagkan ang iyong asawa. Humarap ako sa kanya, nakatingin ng diretso kay Shen Yutang. Bahagya niyang itiningala ang kanyang ulo. May mga luha sa kanyang mga mata. May bakas ng ngiti, at halataring medyo kinakabahan siya. Ibinaba ko ang aking ulo. At marahang hinalikan ang kanyang noo. Simula sa araw na ito, ikaw na ang asawa ko, ni Lin Yi. Bulong ko sa kanyang tainga. At ngumiti siya. Ngumiti siya na parang pinakamaliwanag na bulaklak sa tagsibol. Pagkatapos ng kasal, dinala ako ni Shen Yutang sa isa sa mga Seaview Villa niya. Ang bahay ay nasa Emerald Bay, sa silangang bahagi ng North City. Pagbukas mo ng bintana, tanaw mo na ang walang hanggang karagatan. Hindi malaki ang villa, pero pinag-isipang mabuti ang pagkakaayos nito. Bawat detalye ay nagpapahiwatig ng init. Sa coffee table sa sala, may isang bouquet ng mga lili, na may banayad at sariwang amoy. Puno naman ng iba't ibang halaman at bulaklak ang balkonahe. Malago at sariwa, halatang maingat itong inaalagaan. Dito ka muna tumira. Kapag nakapag-isip-isip ka na, saka na natin. Nakatayo si Shen Yutang sa sala. Medyo alanganin habang pinaglalaroan ang kanyang mga daliri. Namumula ang mukha niya, parang isang batang nakagawa ng mali. Anong saka na? Sinadya kong itanong. Saka na. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa hinaharap. Sabi niya habang nakayuko. Alam kong bugso lang ng damdamin ang ginawa mo ngayon. Hindi kita sinisisi. Kapag nakapag-isip ka na, kung sakaling magsisi ka, hindi kita pipilitin. Lumapit ako, at hinawakan ang kamay niya. Hindi ito bugso ng damdamin. At hinding-hindi ako magsisisi. Shen Yutang. Ako, si Lin Yi, sa buong buhay kong ito. Ikaw at ikaw lang ang pakakasalan ko. Namula na naman ang mga mata niya. Sumubsob siya sa mga braso ko. Umiiyak na parang bata. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng napakatagal. Pinag-usapan namin ang pagkabata niya. Ang kalungkutan niya matapos mawala ang kanyang mga magulang. Ang hirap na pinagdaanan niya sa pagtaguyod sa pamilyang Shen ng mag-isa. Ikinwento ko rin ang nakaraan ko. Ang kawalan ko ng magawa habang dinidiktahan ng pamilya ko. Ang tungkol sa mga taon ko para kay Lin Wanqing. Alam mo ba, sumandal siya sa balikat ko. Mahina lang ang boses niya. Kilala na kita mula pagkabata. Noong unang beses kang bumisita sa bahay namin. 8 taong gulang ka. Nakasuot ka ng asul na sweater. May hawak kang transformer sa kamay mo. Napakahilig mong ngumiti noon. Kapag ngumingiti ka, lumalabas ang 2 mong dimples. Naaalala mo pa pala. Medyo nagulat ako. Naaalala ko. Sabi niya, lahat ng bersyon mo. Naaalala ko lahat. Biglang nangilid ang mga luha ko. Halos hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Sa mundong ito pala, may isang taong tunay na makakaalala sa lahat ng bersyon mo. At gusto ang lahat ng anyo mo. Hindi dahil sa kung gaano kakabuti, kundi dahil ikaw ay ikaw. Kinaumagahan pagkatapos ng kasal, bumalik ako sa bahay ng mga Lin para kunin ang ID ko. Para asikasuhin ang marriage certificate namin ni Shen Yutang. Ang lumang bahay ng pamilya Lin ay nasa pinakaabalang Watong Street sa North City. Sa may gate, may 2 puno ng sycamore na 100 taon na. Mayayabong ang mga sanga at dahon nito, na halos natatakpan na ang langit at sikat ng araw. Habang naglalakad ako papunta sa pinto, isang itim na Bentley ang humarurot palabas ng garahe. Muntik nang masagi ang damit ko sa pagharurot nito. Mabilis akong umiwas. Bumukas ang pinto ng kotse.
At bumaba ang isang lalaking nakasuot ng dark blue na suit. Si Cheng Ziyang. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Talaga namang gwapo siya. Makakapal ang kilay, malalaki ang mga mata. Matangos ang ilong. At palaging may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. May nakasubaw siyang sigarilyo. Habang nakasandal sa pinto ng kotse. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. At nanguuyam na nagwika, "Oy, Kuya Lin, nabalitaan kong pinakasalan mo raw kahapon yung salot na yun sa pamilya Shen." Hindi ako kumibo, tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Umiling-iling si Cheng Ziyang. Mukhang punong-puno ng panghihinayang. Sayang na sayang talaga, napakabait na babae ni Wanqing. Tapos hindi mo kinuha. Alam mo ba, buong magdamag na umiyak si Wanqing kahapon. Sabi niya, bakit mo raw siya ginanito? Hindi ba't pinuntahan ka niya? Ang sabi ko, bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Cheng Ziyang. Pero agad ding bumalik sa dati. Pinuntahan ako, hindi. Kailan niya ako pinuntahan? Akala ko nga kung saan-saan na siya napadpad, Napangiti ako. Sa nakaraang buhay, totoong pinuntahan ni Lin Wanqing si Cheng Ziyang matapos niyang tumakas sa kasal. Pero si Cheng Ziyang ng gabing yun, may kasamang ibang babae at nakikipaglandian. Nahuli sila mismo ni Lin Wanqing. Umiyak si Lin Wanqing at nagtatakbo palayo. Ni hindi man lang siya hinabol ni Cheng Ziyang. Kaya wala nang nagawa si Lin Wanqing. Bumalik siya at nagpakasal sa akin. Sa buhay na ito, parang naulit na naman ang kasaysayan. Cheng Ziyang, ang sabi ko, ayos lang ba ang kalusugan mo? Dito na tuluyang nagdilim ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko, pinapaalalahanan lang kita, magpa-check up ka kung may oras ka. May mga sakit na dapat maagap na natutuklasan at nagagamot. Hindi ako nagsisinungaling. Sa nakaraang buhay ko, pagkaraan ng 6 na buwan, na-diagnose si Cheng Ziyang na may malalang kanser sa atay. 3 buwan lang ang lumipas at namatay na siya. Bago siya malagutan ng hininga, sumulat siya sa akin. Ipinagkatiwala niya sa akin ang pag-aalaga kay Lin Wanqing. Pero sa buhay na ito, ayaw ko nang pasanin ang mga kasalanan niya. Lin Yi, isang matinis na boses ang narinig ko sa likuran ko. Lumingon ako, nakita ko si Lin Wanqing na nakaputing dress. Galit na galit siyang bumaba mula sa isang taxi. Namamaga at namumula ang mga mata niya. Gulo-gulo ang buhok, at may mga bakas pa ng luha sa kanyang mukha. Mukhang mukha siyang hules na hules. Lin Yi, bakit mo ba to ginagawa? Sugod niya sa harap ko. Sabay turo sa ilong ko para usisain ako. Bakit mo papakasalan si Shen Yutang? Sinasadya mo ba to para lang inisin ako? Hindi. Sabi ko, karapatan ko kung sino ang gusto kong pakasalan. Karapatan mo, napangisi ng mapait si Lin Wanqing. Noong engaged pa tayo, bakit hindi mo binanggit yung karapatan na yan? Ngayon, hinihiya mo ako sa harap ng maraming tao. Sinasadya mo ba talaga to? Ikaw ang unang tumakas sa kasal natin. Sabi ko, Lin Wanqing, ikaw ang may ayaw sa akin. Hindi pwedeng ayaw mo sa akin. Pero ayaw mo rin akong ipakasal sa iba. Walang ganoong batas sa mundo. Natigilan si Lin Wanqing. Matagal na nang inag ang mga labi niya. Bago siya nakapagsalita ng pilit. Ano kasi, hindi ko lang talaga gustong magpakasal sa'yo sa ngayon. Hindi ko naman sinabing hindi ako pakakasal sa'yo. Kung ganun, kailan mo naman balak magpakasal sa akin?